Good morning, church! Welcome to Jesus Christ, our Hope and Redeemer Church. Okay, pwede po tayo ulit at babatiin po natin ating mga kapatiran habang tinatawag ko po yung men's choir. Okay, tayo ulit. Awitin po natin ang song All Hail the Power of Jesus. All hail the power of Jesus' name, the angel prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. All chosen seed of Israel's race, ye ransomed from the fold. Hail him who saved you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saved you by his grace, and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe in this terrestrial home, to him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Manatili po tayo nakatayo at awitin po natin ang invocational song na To God Be the Glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer
Our gracious and heavenly Father, Lord, thank you for this morning of goodness. Salamat, Panginoon, sa pagandang umaga, Panginoon, na pinaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo ulit kami ng privilege, Panginoon, upang makapagsamba sa inyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na ipakita namin kung gaano ang aming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Samahan niyo kami sa aming panambahan ngayon sa umaga na ito, Panginoon. At ingatan niyo po ang aming mga kasalukuyan, ang aming mga kapatiran na kasalukuyan pumupunta at naghahanda papunta rito, Panginoon. Kayo na mag-ingat at maggabay sa kanila. Sa maraming salamat, Panginoon. Paghawarin niyo po kami sa aming pagkasala. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pwede na po tayo umupo. Para sa ating po testimony, kung sino gusto magbigay ng kanyang testimony at isi-share sa amin ang ginawa ng Panginoon para sa kanya, pwede na po tayo. Unahan ko na po, nagpapasalamat ako na sa wakas, sa dami-daming hospital at doktor na nagtingin sa aking mata. Pasalamat ako na sa wakas na operahan na po ko sa mata. Maraming salamat sa aking Panginoon. At nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa akin, lalo-lalo na sa aking pinakakamahal na pastor. Hindi ko lang ibanggit kung sino siya. Alam na ni Lord kung sino siya. Maraming salamat na binigyan kami ng pagkakataon. Pastor Boy, si Brother Boy, sila Brother Abe, Pastor Abe, para matuloy ang aming operasyon sa mata. Na wala po kami hindi nangyari. Okay, thank you. Salamat kayo doon. Sino pa gusto mag-share ng kanyang testimony? Si Pastor Abe. Hallelujah, praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Yun nga po, napakasaya ng aking puso dahil po kami po mga pastor, lahat dati yung aking salamin ay 400 ang grado. Pero ngayon, hindi ko na kailangan magsalamin. So, salamat namin, si Pastor Sunny, si Kuya Boy, talagang malilinaw na yung aming buhay. Malilinaw na yung aming panangin. Purihin natin ang Panginoon. Siya lang po ang nagpapagaling sa atin. Siya po ang nagbibigay at nagpo-provide ng mga pangangailangan natin upang ang buhay natin ay maging masagana. Actually, kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo dahil para tubusin po tayong lahat. No? Para tayo po'y pagalangin, tayo po'y maging mahusay sa ating buhay. No? Lahat ibibigay ng Panginoon dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Meron pa? Sino pa? Pangalan ito. Tagatilaga. Ang pangalan mo? Si Erika pa. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil po nakakauwi na po si ate sa June 8 po. At nagpapasalamat rin po ako dahil po natupad ko na rin po yung hilig ko na sana po magkaset po na. Okay, sino pa? Sino pa po? May oras pa tayo. Wala na? Si Nanay Sili. Magandang umaga po sa atin lahat. Una-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil andito na naman muli tayo magpapasalamat sa Kanya. At talagang kailangan natin siya. Wala naman sigurong iba na dapat natin asahan kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya nagpupuri talaga ako sa Panginoon dahil sabi nga po tapos man po sa lahat
na bagay. Basta ang Panginoon ay nasa sayo. Salamat sa Kanya dahil binigyan ka ng buhay na maaasahan. Kaya maraming salamat sa binigay niyo sa akin na asawa na kahit payak-iyak lang siya pero naiintindihan niya ang kalagayan namin. Kaya sabi niya sa akin huwag lang daw ako mag-alala dahil sabi niya, makakawala ka na sa paghihirap mo. Kahapon po, iyak ako ng iyak dahil yun ang sinabi sa akin. Sabi ko, Lord, yun po ba ay talagang ano mo sa Kanya? Kung nananalangin ako, tinatanong ko sa Panginoon kung hanggang yan lang talaga siya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na kasi nakikita ko po sa Kanya, parang wala naman siya ng sakit. Ang problema lang sa Kanya, hindi siya makatayo. Pag dinadala siya ng ubo, yan lang ang hinihiling ko sa Kanya na pag mag-ubo ka, sabi ko, pinapainom ko kagad siya ng para mapawi yung kauubo niya. Awa naman ng Panginoon, talagang nawawala yung ubo niya pag may pinapainom ako sa Kanya. Kaya sabi ko, Lord, bahala na po kayo sa amin. Ikaw ang nakakalam ng buhay namin dahil sa iyo ito. Kaya maraming salamat po. Sa Kanya lang po ang kapurihan. Thank you. Okay, isa pa. Sino pa? Wala na talaga? Yes, sister. Good morning, everyone. Thank you, Lord, sa biyaya ni Lord. Hallelujah. Nakaka-challenge, ano po ba? Ang papasalamat po sa Panginoon ay pinakamabahagandang bahagi na gusto ng Diyos. Na marinig niya na ang mga anak niya ay marunong magpasalamat sa Kanya. And one to thanks to the Lord talaga na talagang napakabuti ng Diyos. Alam niyo po kasi, kami ni Ate Nita, magka-teamwork kami niyan. That was 2001, 2, and 3. Magkakasama kami niyan. Mainit kami pareho sa Panginoon. Ang bahay niya yung nung araw na yun, sirang-sira. Nag-pray kami na magkaroon siya ng bahay. Binigyan siya ng bahay na bato. Alam mo, nakakatuwa si Lord. Kapag kami na magkakasama yan, para kami mga baliw sa presence ni Lord. At saka kami gumagalaw talaga yung kapangyarihan ng Lord. Kapag kumilos kami, gumagalaw talaga. Hindi po pwedeng hindi. Sa presence ni Lord, sa pag-aawit, sa lahat ng bagay. Kaya salamat po talaga sa Panginoon na nandito siya napunta, nandito kami napunta. Kami po, nagpunta kami dito para po maparangalan ng Diyos kasama ninyo. Kaya salamat po sa Panginoon dahil nung birthday ko po nung May 14, naalala ko, dinala nila ako doon ng mga kaklase ko dati sa Bible School ng mga pasaway. Dinala ako sa kasiguran. Doon nila ako hinandaan. Doon ko naintindihan na meron pa kami mga kaklase. Siyempre, iba-iba ang level, iba-iba ang edad. Kasi ako yung pinakabata at that time, 19 years old, ako pumasok ng Bible School. Yung iba matatanda na may edad na. Meron silang narinig ko, kanya-kanya silang may mga emotion sila na parang naisip ko ngayon na nagkaedad na ako. Sabi ko, hindi ko alam yun Matagal na yung panahon na yun. That was 1988, 89. Ang gayon dala-dala mo pa. Hallelujah, buti na buhay ka pa. Hindi yun uobra kay Lord. Sabi ni Lord, pwede kang magalit pero huwag kang magkasala. Kasi yan ang nagko-cause ng pagiging high blood, pagiging irritable. Kailan happy ka lang kasi si Lord happy. Kapag hindi ka happy, ang Diyos mo, hindi si Lord. Ay, nung nakita ko yun, sabi ko, wala. Mga pastor ito, mga kasamaan ko, nagugulat ako. Pero alam niyo po, may natutunan ako. Ang natutunan ko po dito, ganito. Kahit pala Christian ka, kahit pastor ka, kahit na ginagamit ka ng Lord sa harapan ng pulpito, marami kang dala-dala. Naiintindihan ko, hindi mo yan basta maalis sa sarili mo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang ang dami kong natutunan. At nung akala ko nga hindi kami matapos-tapos, sabi ko, Lord,
pasalamat ako kami lahat ng mga estudyante, ng mga pasaway nung araw sa Bible School. Away-away kami doon. Debatihan kami. Naalala ko yun. Nag-aral po ako ng Bible School para lang po masabi na nag-aral ako. Pero ayaw ko po humawak ng ministry kasi hindi naman yan ang calling ko. Kasi ang mga pastor 1980s mayayabang. Pag may gift ka, mababa ang tingin nila sa'yo kapag hindi ka nag-aral ng Bible School. Nag-aral ako. Purihin ng Diyos, hindi para ipagmalaki. Hindi ko yun pinagmamalaki dahil hindi yan ang natutunan ko. Ang natutunan ko, kapag si Holy Spirit ang teacher mo, magbabago ang buhay mo. Hindi ka lang niya payayamanin sa pera. Payayamanin ka niya sa mga anak na naglilingkod ang tapat sa Kanya. Thank you po. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Thank you po. Opo, sige, hinahanda na po natin ating mga puso at isipan para sa ating Holy Communion. Tinatawagan ko po ang men's choir at i-appreciate po ng Holy Communion si Pastor Boyet Balaños po. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa araw na ito na muli tayo po ay magsasama-sama upang ating sumalo sa isang hapag ng ating Panginoon, ang banal na hapunan. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Hunyo at tayo po ay dadalo sa isang seremonya ng banal na hapunan kung saan bilang mananampalataya ng ating Panginoon tayo ay sumusunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon Diyos na ating alalahanin magpakailanman ang banal na hapunan. So ngayon po ay ihanda po natin ating sarili na sa ating pong seremonya. Ang habag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Isang pag-alaala sa kagandahan loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito'y hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapatibay ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Maring ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo ay karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Hinihiling ko po ang lahat na sumandaling tumahimik upang magsaliksik na ating sarili.
Tinatawagan ko po si Pastor Anthony at Pastor Reggie. Kasama sina Brother Bobby, Sister Sir Noel, si Brother Jay, at si Brother Jojo. Upang ipamahagi ang mga simbolo, kasabay ang pag-awit ng Old Rugged Cross ng Praise and Worship. Far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for the world of no sinners was laid. So I cherish the old rugged cross till my throne is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction to me. For the dear love of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Each
Hinihiling ko po ang lahat na tumayo. Ipapanalangin po ni Pastor Anthony ang tinapay na simbolo ng banal na katawan ng ating Panginoong Yesus. Itaas po natin ang tinapay. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa tinapay na ito na sumisimbolo, Lord, ng katawan ninyo, na imbis na kami yung magbayad, kayo po, Panginoon, yung nagbayad para sa aming pong mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ibinigay ninyo para mabuhay kami. At dalangin din po namin, O Diyos, na sa pagkakataong ito ay maalaala namin kung gaano kadakila yung ginawa niyo po, Panginoon, sa kaligtasan na tinanggap namin. Muli po, O Diyos, sa inyo po ang kapurihan at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Atin pong tanggapin ang simbolong ito ng katawan ni Kristo. Ipapanalangin po ni Brother Noel ang tinapay ang simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Panginoon, naman namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinatas po namin sa iyo ang simbolo ng dugo na ibinigay niyo po sa amin, na ito po yung dakilang regalo po na ibinigay niyo po sa amin na naglilinis po ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Panginoon, maraming salamat po sa yung banal na dugo, Panginoon, na pinagkaloob niyo po, Panginoon, para kami po ay maligtas. Maraming salamat po sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin ang kopa. Sa gayon din paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tanggapin po natin lahat ang simbolong ito ng dugo ni Kristo, ating pong inumin. Tayo po ay manalangin sa pag-awit ng Lord's Prayer. Our Father,
pagbabanalin nawa kayong lubos, mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan po na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Amen. Amen. Okay, tayo po tayo ulit at awitin po natin ang isang hymnal song na In the Sweet By and By. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see afar all the Father's way, the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on a beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. Come and Lord, we song on the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. Pwede na po tayo po. Ihanda po natin ang isipan po para sa makinig sa ating mensahe na dadali po sa atin ni Pastor Elmer Camacho.
Magandang umaga po sa lahat. Muli, isang karangalan at kagalakan po na makatayo sa inyong harapan at magamit po ng ating Panginoon para makapagbahagi ng kanyang mga salita. Ngayong umaga po, ang ating pag-uusapan ay magmumula sa John chapter 15, verse 1 to 5. Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating panimula. O dakilang Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos ang aming kasiyahan at kagalakan na kayo po'y parangalan sa mga oras na ito. Itinataas po namin ang iyong pangalan, sinasamba at dinadakila sa oras na ito, Ama. Paghaharian mo ang bawat isa na narito, O Diyos, ang aming buhay, ang aming puso, O Diyos, ay aming inahanda at inahandog po sa inyo. Pagkalinisin mo nga ito, maging ang aming isipan para maging handa sa pakikinig sa iyong mga salita. At ito ay aming mai-apply sa araw-araw na aming pamumuhay bilang inyong lingkod, Ama. Salamat po sa pagkakataon na ito na magamit po sa inyong gawain, Ama. Samahan mo ko, tulungan mo ko, puspusin mo ko ng pagpapala ng iyong karunungan at kaunawaan. At itago mo ko sa inyong likuran at ikaw po magpahayag in behalf of me, O Lord. Ipinagkakatiwala ko sa iyong lahat sa mga oras na ito. Ikaw po ang makita, ikaw po ang maitaas. Ang papuri at pagsamba ay tanging na sa iyo lamang, Ama. Salamat po, Ama, sa lahat ng bagay na aming tinatamasa sa mundong ito. Ito pong aming samot dalangin na may pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin na Diyos. Nakakatuwa at parang ang dami natin. Ano? At the same time, nakakakaba. Nakakaba kasi nga bilang isang lingkod ng Panginoon, napakalaki ng responsibilidad kapag ikaw ay nagpapahayag sa pulpitong ito dahil ang bawat salita na ating bibitawan ay napakabigat. No? Kung maliligaw po ang ating mga nakikipag-inig, ay responsibilidad po ng taong nakatayo dito. Amen po. So, sige po, basahin natin ang Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay pinamagatan kong stay connected. No? Stay connected with God. No? So, napakaganda isang paalaala sa bawat mananampalataya na manatili sa presensya ng Panginoon. Agree po. Sige, basahin mo natin yung teksto. So, sabi dito, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes, that He may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Next po. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Purihin po ang Diyos. Amen? Napakaganda ng paalaala ni Juan para sa atin na itong mga salita ito, ang nangaral po ay mismong si Jesucristo. Mismong si Jesus Christ ay nangaral ng sa kanyang mga tagasunod. Tayo na rin, mga tagasunod ni Cristo. Ito po ang panawagan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Apostol Juan. So, bakit nga ba kailangan nating manatili sa Panginoon? So, may 5 bagay po tayong pag-uusapan. So, reasons why we need to stay connected to God ay napakahalaga po nito. Number 1, sabi doon sa unang verse 1, I am the vine. I am the vine is a declaration of Jesus Christ as God. No? Maraming may nag-share sa inyo na hindi Diyos si Jesus Christ.
Minsan, na kung sa sekta ng mga kapatid nating Muslim, siya ay propeta. Hindi siya Diyos. No? So, iba namang Christian din naman ay pinapahayag na tao lang. No? Tao lang si Kristo. Pero at the beginning, doon pa lang sa panawagan nung tinawag ng Diyos si Moses, no? Sa Exodus, no? Tinawag niya para idalhin ang mga Israelita sa Land of Promise. Sabi ni Moses, bakit ako? No? Basahin natin yung buong text. Next other. Ang sabi dito, God said to Moses, I am who I am. O, no? Di ba? So doon lang, tinawag, bakit ako? Sabi niya, at kung maniniwala kaya sila sa akin, at kung sasabihin ko sa kanila, ano ang sasabihin ko sa kanila? Sino ang nagsugo sa akin? Sabi niya, I am who I am. And he said, no? So, sabi niya, say this to the people of Israel. I am who sent you, who sent me to you. So, I am. So, kung nababasa natin, nakita ka din, I am the vine. So, it's a declaration din as God. Diba? So, maliwanag po sa salita na si Jesu Cristo ay Diyos. Tandaan natin, sabi niya rin, I and the Father are one. Siya po ang Ama at siya ay iisa. No? So, kaya marapat lang na dapat natin siyang tagapin bilang ating Diyos at ating tagapagligtas. Ibig sabihin, nasusulat ang ating pananampalataya kay Jesu Cristo na siya ay tunay na Diyos. Amen? Hindi po tayo maliligaw kasi ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa kasalanan ay napakaganda at napakahalaga at napakadakilang pag-ibig ito na dapat hindi natin baliwalain. Ang kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay napakahalaga sa ating mananampalataya kasi ito po ang nagligtas sa atin. Tandaan natin na lahat tayo ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Amen? Walang sino man ang naging mabuti, kundi ang Diyos lamang. Amen? Pero sa pakikipag-isa natin sa Kanya, doon lang po tayo nalilinis. Doon lang po tayo muli nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw po'y tumanggap na kay Jesu Cristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, we have to stay in His presence. Amen? Stay in Him. So next slide po. Sabi pa dito, kapag nakakonekta ka sa Diyos, sabi niya, I am the bread of life. He comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Amen? So, napakagandang pangako. At itong kapahagayagan na ito, sa John 6, chapter 6, verse 35, kapag ikaw ay konektado sa akin, hindi ka na magugutom dahil ako ang tinapay ng buhay. So, bibigyan natin ng isang doon, na hindi lang naman ito material na bagay. No? Hindi lang ito material na pagkain. Kasi tayo, nagpapagal, nagsisikap, nagpapagod para may mahapag sa pagkain natin. No? Pero, tandaan natin na kapag tayo nagsisikap, huwag nating isipin na tayo yung gumagawa lang. Dahil tandaan mo, dahil kapag hindi na pinahintulot na Diyos na magising ka pa sa umaga, hindi ka na makakakilos. Marami pong nangyayari yan na hindi na nagising. So marapat lang na talagang purihin natin siya, parangalan natin siya sa araw-araw na ginawa ng buhay. Bawat araw ay pagkakataon na paglingkuran siya. Bigyan siyang papurihan at parangalan. Kasi napakahalaga po. Sa bawat araw na ibinigay ng Diyos sa atin ay pagkakataon para siya ay paglingkuran. That's why we have stay connected. Kapag hindi ka konektado sa Diyos, ang desire mo sa sarili mo lang. Desire mo hindi sa Diyos, kundi ang isip mo sa sarili lang, sarili kapakanan. Sometimes ngayon, sa buhay natin ngayon, sa mundo, makita mo, ang lahat hindi kikilos kapag wala siyang kapakinabang. Diba? So ano naman yung pakinabang ko dyan kapag ako'y nakiisa dyan? No? So, parang self-centered na. Pero hindi ito ang nais ng Diyos sa atin.
Ang nais ng Diyos, kagaya niya, sabi sa Romans 12:1, offer your body as a living sacrifice. Siya ho mismo ang naging example. Hinandog niya ang buhay niya. Offer His body as a living sacrifice. No? Napakagandang paalaala. Ako, bilang mananampalataya, ito lang aking ito lang aking laging reminders, no, yung Romans 12:1, that every day I will offer my life. Kasi wala naman tayong magagawa. Maaring, may ine-enjoy tayo, mga material na bagay, nakakatuwa naman, no? Hindi naman natin inaalis. Pero wag lang yung yun na yung magiging buhay natin. Yun na yung magiging sentro ng buhay natin. Yun na yung talagang higit na mahalaga. I-enjoy lang natin yan. Ipasalamat lang natin yan. Kasi, ganun talaga, nandito pa tayo sa mundo ito eh. Kailangan natin yung mga ganyang bagay. Pero wag to the point na yun ang pong sentro natin. Wag na natin kaligtaan yung mga gawa. Kinakaligtaan natin eh. Isinasantabi na natin. Lagi natin sinasabi, nauunawaan naman ako ni Lord. At sige, sundan naman natin. Nauunawaan naman ako. Nauunawaan niya kaya tayo. Next slide. Ano po pong kasunod? So sabi doon sa number 2, sa verse 2, every branch in me does not bear fruit, He takes away. So, pwede ba natin gabihin na nauunawaan naman ako ng Lord? Sabi niya, every branch that in me that is not bear fruit, He takes away. So, ayun, ang mga plantitas dito, alam na alam to, ano? No? Yung isang puno, kapag hindi na wala ng pakinabang, ang dahon na tuyot na, tinatanggal, ya? Tapos yung sanga na hindi naman namumunga, pinuputol na lang yon. Kasi bakit? Kasi yung sanga na yon na hindi naman namumunga, nakakakuha pa ng nutrients sa sanga na talagang bunga. Tapos pinuputol yan. So, ganun po ang ginagawa ng Diyos. So, kung ikaw po, sabi niyo po, connected kayo sa Diyos, pero hindi po nakikita yung bunga, yung tanong na ho kayo, connected nga ba kayo? Kasi sabi dito, ang bawat bunga, ang bawat sanga na nagbubunga, ay konektado sa puno. Sabi, di ba? Pero kung ikaw hindi nagbubunga, ay tinatanggal po yan. At later on, sunod natin na branch, ang sabi dito, every branch that does bear fruit, He prunes that it may be more fruit. So kung ikaw po yung namumunga, lalo kang nililinis. Nililinisan ka para lalong dumami at gumanda yung bunga mo. Oh. Napakagandang pagpaalala nito na ano nga ba ang bunga ang pinag-uusapan natin dito. Di ba? Sabi na, ano bang bunga? Ito ba yung bunga ng puno talaga? O spiritual na bunga? Ito po'y patungkol sa fruit of the Holy Spirit. Tandaan natin na kapag ikaw po ay nakipag-isa na kay Kristo, ikaw po ay tunay at ganap na nanampalataya sa Diyos. Tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kanya po ikaw ay niregaluhan ng banal na Espiritu. Di ba sa Luke, yung example, yung nung si Jesus Christ nagpabautismo kay John the Baptist, di ba? Bumukas ang pintuan ng langit at pumasok ang Espiritu sa kanya. During that time, siya po'y tao eh. Oo, kasi siya nagkataong tao para tayong maligtas. So siya, during that time, He is 100% man. Ini-illustrate niya na ito pong dapat nating gawin. Tanggapin ang Diyos bilang ating Diyos at tagapagligtas. And He will give you the gift of life. So yun yung pumasok sa Kanya, yung Holy Spirit. Yan po yung pumapasok sa atin. Paano natin ngayon malalaman kung nasa atin nga yung Espiritu? Sa pamamagitan ng bunga. Ama? So, masasabi mo lamang na ako'y na kay Kristo kapag nakikita sa iyo yung bunga. Eh kung hindi sa nakikita yung bunga sa iyo, ibig sabihin wala ka pa sa Panginoon. Maliwanag po yan. So, ano nga ba yung bunga? So, sabi dito sa John 15:6, ang kasunod ng mga verse to, sabi niya, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withered. So, ang bawat sanga na hindi nabubunga, pinuputol yan at pinaputuyo, ginagawang panggatong. Gusto mo bang maging panggatong?
Hindi ako nagsalita yan ng Diyos. Di ba? Typical yan na ang lahat ay aabot sa kaparusahan kapag hindi tayo konektado sa Diyos. Kaya marapat lang na kung ikaw ay tumanggap na, you have to stay connected. You have to stay connected to Him. Sabi na, tapos ito naman ang magandang pangako. If you abide in me, and my word abide in you, as whatever you wish, it will be done for you. Amen? Napakaganda. Kapag hindi ka konektado, hindi ka namumuha, puputulin ka at igagatong ka. Pero kung ikaw naman ay nanatili sa akin, sabi niya, ano man ang iyong hingin, kapatid, ayun man ang iyong ipaalam mo lang sa Diyos at makakamtan mo. Amen? Napakaliwanag ng salita ng Diyos at napakasarap panghawakan ng kanyang pangako. Huwag tayong mapagod, sabi sa Ephesians 6, sabi na, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. No? Dahil, sa totoo lang, bilang tao, nararanasan natin yung kapaguran kapag gawa mo ng mabuti, tapos parang hindi naman napapansin. Di ba? Ganun tayo, hindi napapansin yung paggawa mo ng mabuti, gawa ka ng gawa, pero hindi na-appreciate. Ganun sa trabaho eh. Yun ang mostly na reklamo ng mga empleyado. Yung gawa ko mabuti, hindi napapansin. Pero pag nagkamali ako ng isang beses lang, pinaparusahan niyo ako. 10 araw akong pumasok ng mas maaga, nalita ko isang beses, may written reprimand na ako, may warning na ako. So gano'n, no? Ganun tayo. Inahanap natin ang kapalit ng ginawa natin mabuti. Pero ang sabi ng Diyos, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil may takdang panahon na tayo po'y aanig sa paggawa natin ng mabuti. Amen? So anong gagawin natin? We have to stay connected. We have to stay connected with God. Dahil wala. No? So ito yung dapat makikita na bunga sa atin. Sa Galatians 5:2, the fruit of the Spirit is love. No? Joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Meron dyan, self-control. No? So, ito, nakikita natin. Ikaw ba'y mananampalataya na? Umiibig ka ba? Kapag may gumawa ba ng mabuti sa'yo, ang ganti mo isuntok. Kapag may nakagawa ba ng o nagpapatawad ka. So, ganun tayo. Ate, nakakatuwa sa mga Kristiyano. Kapag Kristiyano ka pa, ayan, may sasakyan tayo, namamasada tayo. Kapag nasagin, iba, nakikita mo, uso kayo road rage, Pero kapag Kristiyano ka, sige brad, okay na lang yan. Ingat ka na lang sa susunod. Basta wala namang mabigat na nangyayari. So, madali tayong magpatawad. Kasi, material na bagay lang yan eh. Masisira at masisira yan eh. Mawawala at mawawala yan. Bakit kung naalala ko nung bago akong nagkaroon ng kotse, parang gusto ko pa pumutan. Mali pala yun. Kasi, una-una mong kotse, pinanalangin mo, parang ayaw mo masira, ayaw mo, So, pero, idolatry na rin pa rin yun, Nagiging idol ka sa material na bagay, hindi siya maganda. So, nung naunawaan ko, patuloy sa pag-aaral natin ng salita, enjoy mo lang yan. Mga bagay na yun, enjoy mo lang. Kasi masisira at masisira yan. Gamitin mo man at hindi, masisira yung sasakyan na yan. Pagandahin mo, magpatayo ka ng mansion, 1 buwan lang, faded na yan. Huwag mong pakalagaan. I-enjoy mo lang. Ipagpasalamat mo lang. Diba? Sabi dito, mayroon kang joy. Even though na dumadaan ka sa hamot-saring pagsubok. Diba? Mayroon kang pagtitiis. Mayroon kang kapayapaan. No? Mayroon kang kapayapaan kahit na, minsan sabi ni mga nag-share kami, talagang yung nagbibigay talaga ng ating kabalisaan, tayo rin eh. Tayo rin eh. Kasi, because of the ambition, nalala ko nung kami po yung nasa probinsya pa, ang aming kinabubuhay pagsasaka. Masaya naman eh. Masaya naman kami. Nagtutulungan. Sabay-sabay magtatrabaho, gising sa umaga. Iba, nagdadala kung may baka ka, may kambing ka, dinadala, pinapakain. Iba, nagtatanim, nag-aararo. So,
tulong-tulong. Yung nanay, mga anak na nagluluto yun para pagdating ng break time, may maihanda. Masaya naman ang buhay. No, enjoy naman, walang problema. No, hindi iniisip yung ano ang kakainin mamaya. Kasi sagana eh. Hindi nauubos eh. Pagdating ng anihan, alam mo yung tabungos, yun yung tabungos yung imbakan ng palay. Hindi nauubos eh. Kapag umaasa ka sa Diyos, hindi nauubos, anihan na naman eh. Kaya ganun, ang lolo ko na alam ko, napaka-generous. Pagka may lumapit sa amin, binibigyan niya. Kaya yun lang yung saksiyan kong namatay. Parang piyesta. Sa dami ng taong nakiramay. Hindi mo maramdaman ang kalungkutan. Kasi nga, ganun eh. So, hindi ko nakita. Ganun lang pala ang buhay. No? Enjoy mo, mayroon ka, ibahagi mo. Sabi ng Diyos, ano ang kapakinamagan ng isang tao, mapasa kanya man ang kanyang ang kabuong kayamanan sa mundong ito, ngunit ang iyong kaluluwa ay mapahamak naman. Di ba? So, ibig sabihin, nandyan yan, maging daluyan ka lang ng pagpapala sa iyong kapwa. Ibigay mo, share ko lang din, yung tama lang, yung kaya mo lang. Kasi ako testimony ko sa inyo, ako po'y alab na alab sa Panginoon. Lahat ng possession ko, pinamimigay ko. Hanggang sa wala na ako matira at ako'y kawawang-kawawa na. Nag-aaway na kami ng misis ko, pera mo pinamimigay ko. Yun yung sinasabi ko sa'yo, kayabangan kasi. Diba? Yabang na yun. Oo. Kung tumulong ka kung ano lang yung kaya mo. Diba? Wala pa. Huwag yun. Bigay mo lahat. Kasi gusto ko bang utang sa bangko. Ako naging collateral. And in the end, ako nagbabayad nang hindi ko naman utang. Ako naghihirap. Nawawalan ako ng peace. Diba? Sabi ko, hindi tama ito. Sabi ng Diyos, hindi tama yan. Kung tumulong ka ayon lang sa kakayanan mo. Dahil mawawala talaga yung kapayapaan mo pagka gano'n ang mangyari sa'yo. Sinisingil ka, hindi mo utang. Di ba? Talagang napakabigat. So, manatili ka lang sa Panginoon. Hindi masama ang tumulong ayon lang sa kakayanan mo. Pag hindi mo na kaya, naiintindihan niya ng kapatid mo. Kung ano lang meron ka, yun lang. Huwag nang susobra pa. Kasi mawawala yung kapayapaan sa'yo. Niwala ko kayo, subok ko na. So, we have patience. No? Mayroon tayong mga pasensya. Marunong tayong papangumbaba. No? Marunong tayong umunawa. Kasi nasa Diyos tayo. Konektado tayo. Diba? Hindi natin tinitingnan yung mga yung mayroon ang iba. Wala ako. Kaya nakakapagbigay ng ano yan eh. Okay lang yan. Kung wala sila, para sa ila, thank you Lord, binigyan mo sila ng blessing. Diba? Kung diba, huwag mong hanapin. Tandaan mo, kapag ikaw ay namumuhay kay Kristo, kung anong mayroon ka, ipagpasalamat mo. Kung mayroon kang dinidesal, ipanalangin mo. At hayaan mo na ang Diyos ang magkaloob niya sa takdang panahon. Huwag kang magmadali, dumaan ka sa tamang proseso. Dahil hinahanda lang yan ng Diyos. Ako naniniwala, nabasa natin yan, lahat ng dinidesal mo, ibibigay yan ng Diyos. Hinahanda niya lang ang puso mo. Dahil pagdating ng bagay na yun, hindi masisira. Ikaw bilang anak ng Diyos. Hindi ka mawalay sa Kanya. Kasi kapag ang puso mo nandun na sa material na bagay, hihiwalay ka na. Diba? Hihiwalay ka na sa Kanya. Totoo yun. Kaya nga sabi ng Diyos, the money is a form of evil. Pero tanda natin, pera, neutral yan eh. Walang alam yan. Ang may alam yung ikaw. Ikaw yung mahawak eh. Ikaw yung dumidikta sa pera. So temptation siya. So paano mo pangangasiwaan yan? You have to stay connected. Alam mo, para ang Diyos ang magbigay sa iyo ng karunungan, paano gamitin ang pera na yan. Amen? Palakpakan natin. Ang napakaganda na paalaala na we have to stay. So kindness, goodness, yun ginagawa natin yun. May mga bigas tayo. Gumagawa tayo ng gawain, no? O nagbibigay tayo, pinapaalala natin linggo-linggo na may mission tayo. Bilang mga anak ng Diyos, marapat lang na mayroon tayong mga misyon na gagawin. Kasi, ito may nagtanong, sabi niya, bakit ba ang mayroong mahirap at mayroong mayaman?
Bakit hindi na lang lahat? Mahal tayo ng Diyos, lahat, mayaman na lang tayo lahat eh. Di ba? Kasi bakit, tinatanong niyo ba yan minsan ng Diyos? Bakit Lord kami, mahirap siya mayaman eh. Di ba? Tandaan mo, huwag natin saklawan ang karunungan ng Diyos. Kapag tayo kaya sa tingin mo, may kaayusan kaya kung lahat tayo mayaman, baka lahat tayo mayabang. Di ba? Ako may pera, kayo may pera. Sino magpapakumbaba? Sino magluluto para sa'yo? Di ba? Binabalansi lang ng Diyos. Hindi ibig sabihin, mahirap ka, wala ka ng halaga sa Diyos. May parte ka sa buhay ng bawat sa. Ikaw ay pagpapala sa iyong kapwa. Amen? Amen? Totoo yun. Kapag sa isang kumpanya, kapag lahat kayo manager, may magagawa kayo? Walang maglilinis. Ikaw, kung ako manager, pag lilinisin mo ko ng siya, hindi ako papayag. Diba? Manager ako eh. Sasabihin nyo, hindi ko trabaho yan. So, anong pinupunto natin dito? Ginagamit ka ng Diyos ayon sa tinalaga niya sa'yo. Yun yung plano niya sa'yo para maging balanse ng lahat. Ginagawa niya lang ikaw pagpapala sa iyong kapwa. Gawin mo yan, sakripisyo. Pagbutihin mo yan, pagandihan mo yan, kasi yan ang itinalaga ng Diyos sa'yo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan mo na nilalang tayo ng Diyos to glorify Him, hindi to glorify you. Di ba? Mahirap kasi yun, laging ang karangalan, kinukuha mo eh. Kasi pagka ganun, wala na. No? Wala na sa iyo ng Diyos. Hindi ka na konektado kasi sarili mo na eh, self-centered ka na eh. Wala iba, nagsasabi, wala akong, hindi, kaya ko naman mabuhay kahit wala ang Diyos eh. Well, marami akong possession. Diba? Wala akong pakialam sa mga tao na yan. Diba? So, wala. Hindi yan ang disenyo sa iyo. Ikaw ay dinisenyo ng Diyos na may pag-ibig. Ayun, love. Diba? Ikaw ay dinisenyo ng Diyos na may malasakit. Siya nag-create sa atin eh, di ba? Sabi doon sa Genesis, di ba? God created you in my likeness. Di ba? Di ba? Kahalintulad tayo ng Diyos. Di ba? So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay pag-ibig, may pag-ibig ka rin. Di ba? Ang Diyos may kasiyahan, ikaw ay kinreate niya. Eh, bakit ngayon wala kang kasiyahan? Di ba? So, yun ang bunga na dapat nakikita sa atin bilang konektado sa Panginoon. Bilang mga anak ni Kristo. Kapag wala po sa inyo yan, magtanong na po kayo, konektado ba ako talaga sa Diyos? Amen? So, faithfulness. So, faithfulness, mahalaga. Maging tapat ka sa iyong asawa, kabiyak. Di ba? Kasi, di ba? Sa iyong, hindi lang sa kabiyak, sa pinagtatrabahuan natin, maging tapat tayo. May nakakita man o wala, magtrabaho tayo ng tapat, pag-usayan natin. Dapat tayong mga Kristiyano, kahit walang nakakakita, ginagawa natin. We put the full effort, yung passion para ayusin yung ating trabaho. Kasi Kristiyano tayo eh. Huwag natin isipin yung, dapat lumaki yung sahod ko, pagbutihan ko. Hindi. Gumagawin mo yung kalooban ng Diyos at ang Diyos ang maggagantimpala sa'yo. Amen? Palakpak. Totoo po yan. Hindi ako naging trabahador ako, naging ordinaryo, dishwasher po ako na pumasok sa kumpanya ang pinasukan. Hindi ko sinusukuan, matangkad po sa akin yung nuhugasan ko. Pero hindi, dito tinalaga ako na ang Diyos, dishwasher. So naging manager. Di ba? So, ganun lang ang buhay. Ano man ang meron ka ngayon, i-enjoy mo. Gawin mo ang pinaka-the best mo dahil yan ang tinalaga ng Diyos sa'yo. Huwag kang malungkot kung ganyan ka lang ngayon. Dahil sa takdang panahon, mayroong regalo ang Diyos sa'yo. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. So, next slide. So, dapat makita yung bungang ganun, ha? So, sabi dito, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Malinis na tayo lahat dahil sa napakinggan natin magandang balita. The gospel of the salvation. Kasi tandaan natin, lahat tayo nagkasala at ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Because of the word of God, mayroon tayong buhay na walang hanggan. So nalinis na tayo. Pero ano na lang, kaya huwag natin kaligtaan ang basahin ang salita ng Diyos. Yung ating mga Biblia, kaya nga naman tayo napakahalaga na itong regalo eh.
Ito yung salita ng Diyos. Dahil ito lagi ang nagpapabibigay ng paalala sa atin. Ito ang gabay natin bilang mga mananampalataya kung paano tayo mabuhay sa mundong ito. Diba? Napakaliwanag, diba? Sabi dito, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. No? So, bakit? Kasi tayong makasalanan, talagang ganun talaga yung desire natin. Yung kung ano yung desire ng mundo, no? Tayo na-amaze tayo kapag mayroong bago. Yeah? Napapawaw tayo, wow, ang ganda. Ay, bagong electric car. Diba? Ang ganda, si Vice ganda, ang ganda ng kotse niya. Oo. So, natural, no? Na-amaze tayo sa ganun, no? Natural. May ba, kapit-bago, ganda ng bahay. Tapos kumain kami doon. May eat all you can, punta tayo. No, so, okay lang yun, no? Enjoy natin, no? So, yun yung mga desire natin, no? Yun yung desire natin. Huwag lang mo tayong sumobra. No? Natural lang yun. Kasi sabi na, for the desire of the flesh are against the spirit. No? Kontra lagi yan. Yung desire ng Espiritu. Ang desire ng Espiritu, umatin ka ng Bible study. Umatin ka ng fellowship. Dorcas Mugia, meron tayo yan. Meron tayong prayer meeting. Desire ng Espiritu yan. Magbasa ka ng Biblia. Umatid ka sa lingguhan nating gawain. That is the desire. Kapag iyan ay kinakaligtaan mo na, hindi ko man sabihin, hindi na nakikita yung bunga sa'yo. Sabi na, pinuputol na ng Diyos yan. Pinupro na yan. Kasi hindi na nakikita sa'yo. Oh, may gawain tayo sa every... Basta schedule natin ng Dorcas. Mugia, kailan? Second week. Di ba? Second week ng Saturday. Nakakalungkot. Kami lang yung nasa harapan dito. Yun na yung ma-attend. Diba na sa likuran? Diyos ko. Baka naman, umatin na kayo. Joke lang. No? Pero, yun mo, yung desire ng Espiritu, yun yung kung paano parangalan ng Diyos. Diba? Yun yung ating desire ng puso natin. Dapat yun ang laman ng puso natin. Kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kung ano yung makakabuti sa Panginoon. Kasi kung anong nakakabuti sa Panginoon, yun din ang nakakabuti sa atin. Kailanman hindi nag-isip ang Diyos na ikasasama natin. Di ba? Sa Jeremiah, di ba? For I know my plans for you. My plans is to prosper you, not to harm you. Di ba? Magtiwala lang tayo. Pagkatiwalaan natin ng Diyos, anuman ang kalagayan natin. No? Kaya natural yan na yung desire natin makamundo kasi tao pa rin tayo. Nasa anyong katawang tao tayo. Kaya sometimes nakakagawa tayo ng kasalanan, nakakagawa tayo ng maling desisyon sa buhay natin. Pero anong sinasabi natin? Just stay. Bumalik lang tayo. Bumalik lang tayo sa Panginoon, makipag-isa tayo muli, at ang hayaan mo ang kanyang Espiritu ang maglinis sa atin. Hayaan mo ang Espiritu ng Diyos ang mag-sanctify sa atin. Lilinisin niya yung puso natin at isipin natin na hanggang sa dumating sa tutong, hindi mo na di-desire yung mga kahalayan. Ano ba yung nais ng laman? Tingnan nga natin next slide. Sabi dito, yun. Ito yung kasi mga ebidensya kung ikaw ay nasa laman. Sabi dito, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, jealousy. Kung nararamdaman, fit of anger, rivalries, dimension, division, ikaw ba, nagkakampi-kampi ba kayo? Sa trabaho ba? Kapag ka mayroong issue, dito tayo, away natin yan. Kakampi-kampi, kaya tayo, walang pagkakaisa. Kayo, hindi mo makuha yung goal ninyo bilang as a team kasi nagkakampi-kampi kayo, nagkakanya-kanya kayo. Dito din sa church, kaya may kanya-kanya din paniniwala. Saved by grace ka kami. Saved by work. Nagkakampi-kampi. Tandaan natin, iisa lang ang Diyos natin. Ano man ang pananampalataya mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Huwag na tayo magkainitan pa. Kaya, respeto natin ang bawat isa. At hayaan natin ang Diyos. Ang Diyos na naman magliligtas sa atin. Hindi tayo maliligtas ng mga sarili natin.
Anong gagawin natin? We have to stay in His presence. Dahil sabi doon sa nabasa natin, wala tayong magagawa. So sabi dito, sabi ng Diyos, I warn you, as I warn you before, that those who do things will not inherit the kingdom of God. Napakaliwanag. Ang lahat ng bagay na yan, kung iyan ay dinidesign mo pa, sabi nila, wala na tayo sa law. May kadugtong, wala tayo sa law. Pero mas mabigat yung grace eh. Alam mo bakit? Ito sa New Testament, sabi niya, wala na doon sa hindi mali ako sa grace. Mali sabi ng dito. Sabi ko, doon sa Ten Commandments, sabi doon, do not commit adultery. Pagdating sa New Testament, kailan ka nag-commit ng adultery? Pag tinignan mo lang yung isang babae, pinagnasahan mo, wala pang sexual intercourse yan, nagkukumit ka na ng adultery, mas mabigat. Diba? Doon sa kanilang dati, talagang patunayan mo na may sexual intercourse. Saka mo sabing nagkukumit ka ng adultery. Ngayon, hindi wala eh. Tiningnan mo lang ang isang babae, pinagnasahan mo, you are committing adultery. So, mas mabigat. Diba? So, ibig sabihin, dumating si Kristo, nandito para hindi i-abolish naman yung batas. I-fulfill. I-fulfill, ganapin ang mga bagay na kasi hindi naman natin talaga kaya. Hindi natin kaya gawin sa sarili lang natin. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya marapat lang lagi tayong konektado. Because the grace of God, we all save by grace. We all save by grace. Wala ho tayong doon. Wala tayong ipagmalaki o ipagmayabang doon. Amen? Wala tayong ipagmamalaki dyan. Dahil ang Diyos lamang, siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Wala na iba pa. Kaya marapat lang na tayo'y lahat ay maging konektado sa Kanya. Dahil sa takdang panahon, sa Kanyang pagdating, tayo po'y hahatulan ayon sa ating mga gawa. Amen? Hahatulan tayo ayon sa mga gawa. So, sabi malapakaliwanag, lahat ng bagay na yan ay will not inherit the kingdom of God. Next slide po. So, ito yung pang-apat. Sabi diyan, abide in me and I in you. This is a declaration of security. Secure tayo mga kapatid. Kapag tayo nanatili sa Panginoon, kapag patuloy tayong konektado sa Panginoon, kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Ngayon, kung kasama natin ang Diyos, sino pa ang makakatalo sa atin? Sino pa ang makakagabisan? Sino pa ang makakaalis sa atin sa Kanya? Sa Kanyang presensya? Sa Kanyang pag-ibig? So, habang sa presensya tayo ng Panginoon, ang buhay natin, i-enjoy lang natin. I-enjoy natin na hanggang siya'y dumating. Diba? Kasi, yan lang naman ang pwede natin gawin. I-enjoy lang ang bawat oras, minuto na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ipagpasalamat, parangalan at papurihin siya. So, napakabilis natin. May mga 2 oras pa. 2 oras pa tayo. Kaya kumain na ba kayo? So, talagang napakaganda. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Tandaan mo, ako po, sa bilang isang mananampalataya, talagang aminado ko naman, minsan nagkakasala pa tayo, pero hindi naman na yung pagkakasala na sobrang bigat. No? So, sometimes, nadadala tayo ng gusto ng damdamin kapag may nagawa yung mga anak natin na nagtatampo tayo o di kaya nagagalit tayo. So, sabi doon kanina sa fruit of the Spirit, di ba? Dahil hindi na tayo nagagalit, may self-control na kasi tayo. So, kaya yung lumalabas sa bibig natin na hindi ka aya-aya sa Diyos, yun yung kasalanan eh. Kasi kung nagmumura ka pa, ibig sabihin, di ba? So, kasalanan yun, ayaw natin. Kasi tayo, bilang mga anak ng Kristo, mayroon na tayong patient, di ba? So, kung may hindi magandang pangyayari, itinatama natin, itinutuwid natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya, napakasarap nun, nung naunawaan ko yung ganon. Kasi ako, before, pag nagkasala yung anak ko, binubugbog ko, grabe ako, malakit. Before, nang ako yung wala pa sa Panginoon,
matindi akong manakit sa aking anak. Talagang physical. Sabi nga ng anak kong panganay niya, lagi kong iniiyak. Nag-sorry naman ako sa kanya nung ako'y hinipo ng Diyos. No? Kung siya'y talagang ginawa niya akong born again. Kasi talagang iniyak ko sa Panginoon at hindi ko nag-sorry ako sa anak ko na talagang sinasaktan ko ng matindi. Grabe ng anak ko, bakit ako ganito? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Sabi ng anak ko. So, dun na parang binuhusan ako ng malamig na tubig at ako ng mga. So, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil talagang gumawa rin siya ng paraan. No? Na ako'y bumalik sa Kanya. Kaya, ito, ako nagpapahayag ng salita ngayon sa inyo. Kasi, sa nagawa ng Diyos ng kabutihan sa akin. Dahil, wala naman akong, dati talagang decide at puro payaman ang iniisip ko. Oo, lahat. Sinisikap ko, nagdodoble ako ng trabaho. Paglabas ko sa trabaho, trabaho ulit, trabaho, negosyo. Wala naman nangyayari. Pagod ka lang ng pagod. Tapos sabi ko, hirap ng hirap. Kasi matutulog ka, hindi ka makakatulog. Nag-iisip ka pa eh. Anong magandang gawin? Kasi naunawaan ko itong lately lang. Patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang nalais na naman pala ng Diyos, maging nasa presensya. Kasi lahat namang ng bagay na ibibigay pala sa iyo ng Diyos. Safe ka pa, tapos nasa peace ka pa. Enjoy mo pa. Hindi ka rin magugutom. Kakain ka, umaga, tanghali, gabi. Nandiyan pa rin, makakapamasyal ka pa rin naman. Diba? Kaya sabi ko, hindi na ako. Kaya lang ako naguguluhan. Sabi ko, kaya lang magulo ang buhay natin because of the ambition na hindi naman nais ng Diyos. Naghahangad tayo na higit pa sa gusto niya lang sa'yo. Pero sabi nga, di ba sa Mateo, seek God first, the kingdom of God, and follow His righteousness, and all of those things will be added unto you. So, lahat na yan, ibibigay naman talaga ng Diyos sa takdang panahon. Kaya talagang unahin mo lang si Kristo. Sumunod ka lang sa mga alituntunin ng Diyos. At ang lahat yan ay ma-enjoy mo. No? Kaya, yun lang, abide in me and I in you. Para secure tayo lahat. Hindi tayo gawing panggatong. Hindi tayo gawing mga... Next slide. Sabi dito, without me, you can do nothing. Totoo po yan. Wala tayong magagawa kahit ano pang sikap natin. Wala tayong magagawa para sa kaligtasan natin. Wala tayong magagawa. Kahit ano pang kabutihan ang gawin mo, kahit ano pang kapag wala ang Diyos. Walang katubusan, walang handog, walang alay na tutubos sa iyo. Wala. Without Him, we can do nothing. Diba? So, anong gagawin natin? We have to stay connected to Him. Anuman ang mangyari, anuman ang kalagayan mo sa buhay ngayon, anuman ang pangarap mo, anuman ang mga bagay na dinidesire mo, stay connected sa Panginoon, ipagkatiwala mo. Philippians, diba, sabi niya, do not be anxious or do not be worried about anything. In everything, let be made known to God. So, yun lang. May gusto ka, ipaalam mo sa Diyos, Lord, alam ko to. Gusto ko to. Sa kalooban mo, naway ipagkaloob mo. Oh, Lord, gusto kong maging engineer, gusto kong ipagkatiwala mo sa Panginoon. At hayaan mo ang Diyos ang gumawa. Kasi mamaya, baka ang plano sa iyo ng Diyos, janitor lang. Hindi. Diba? Pero hindi ibig sabihin, janitor ka lang, hindi ka na pagpapalain ng Diyos. Tandaan mo, pagpapala ka sa kapwa mo. Ba? Sino maglilinis ng marumi kung wala ka? Sino magbabantay? Security guard ka? Security guard lang ako. Huwag mong ismulin yan. Walang magbabantay ng kanilang kaligtasan pag wala ka. Diba? Diba? Tandaan mo, pagpapala ka sa kapwa mo. Amen? Kaya ipagpasalamat mo sa Diyos yan. Huwag kang maging self-pity na ganyan ka lang. I-enjoy mo. Nako, hindi lang naman yan ang hindi lang naman possession ang ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos, mapasama tayo lahat sa kaharian niya.
Amen? Yun ang nais ng Diyos, hindi yung puspos ka ng kayamanan. Wala din. Mabubulok lang yan. Sinasabi ko sa iyo, lahat yan, mabubulok lang yan. Kahit ano pa yan. Mawawala yan. Madidesire lang yan ng ibang tao. Nanakawin lang yan. Sabi ng Diyos, di ba? Lahat yan. Huwag kang mag-imbak ng kayamanan sa mundong ito. Mayroon ka, i-enjoy mo. Dahil dito yan, nabubukok, nawawala lang yan. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Doon, hindi na nabubukok. Hindi yun mawawala. Walang nakakapasok doon eh. Maliban, pahintulot ka ng Diyos. Diba? Walang magnanakaw na nakakapasok doon. Walang kriminal na nakakapasok doon. Diba? Kaya doon ka mag-ipon ng kayamanan sa langit. Amen? Ito yun. Sabi na, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito. Doon sa langit ka mag-ipon. Because without Him, you can do nothing. So, 5 na tayo. Sabi dyan, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in Him. Apart from me, you can do nothing. Napakaliwanag, no? So, yun po ang dahilan kung bakit kailangan natin manatili sa presensya ng Panginoon. Bakit anuman ang kalagayan mo, why we need to stay connected to God. Kasi pag wala ka, hindi sa'yo makikita ang bunga. Ang Diyos lang kasi makakagawa nun. Dahil tayo ay makasalanan na saan yung tao pa tayo. Pero kung connected ka, yung bunga ng Espiritu makikita na sa'yo. Kasi nasa Diyos ka na eh. Konektado ka eh. Ang bunga ng Espiritu makikita na sa'yo. Amen? Pag wala ka sa Panginoon, you can do nothing. Puro pakitang tao lang yan, puro paimbabaw lang yan. Alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Kung pakitang tao lang yan, alam ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti at nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen? So ito paalala ko sa inyo, stay connected with God. Sa aking pagtatapos, paalala ko yung last verse natin, sabi dyan, sa Matthew 16:26, for what will it profit a man if he gains the whole world and profits his soul? Or what shall a man give in return to his soul? Diba? Ano ang kapakinabangan ng isang tao, masayuman ang lahat ng kayamanan dito sa mundo, ngunit ang kaluluwa mo ay mapa-impyerno, gagawing panggatong. Amen? So, stay connected in the presence of our Lord. You are already clean with the blood of Christ. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Surihin ang Diyos sa pagkakataon na ako po'y nakapagpahayag. Naway itong mga aral na ito ay ating panghawakan at patuloy na manatili sa presensya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming banal at makapangyarihan sa lahat, buong puso kaming nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong habag at pag-ibig na kami po'y inyong iniligtas sa lahat ng kapahamakan. Salamat po at amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng bagay na aming ninanais sa mundong ito. Naway ang iyong mga salita, ang iyong pag-ibig, ang siyang gumabay sa amin sa araw-araw sa buhay namin sa mundong ito. Ingatan mo ang bawat isa, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan sa araw-araw. Ilayo mo kami sa gawa ng kaaway sa aming buhay. Hayaan mo na kami po'y manatili sa iyong presensya. Ingatan mo kaming lubos at baguhin mo ang laman ng aming puso at isipan sa araw-araw, Ama, at gawin mo ng gayang na sa iyo, Ama. Salamat po sa pagkakataong ito na ako'y makatayo at makapagpahayag ng iyong mga salita. Sa iyo po ang papuri at pagsamba magpakailanman. Ama, initataas po lahat ng ministeryo ng iyong iglesia. Pag-arian mo at pagpalain mo lahat ng ministry namin, yung prayer ministry, yung youth, yung pastors, yung Dorcas Anungia, ang aming schools, ang lahat po na yung pinagkakatiwala sa amin na aming pangangasiwaan ay itinataas po namin sa inyo lahat. Maging ang mga teachers, janitors, at ang lahat ng mga
nasa paloob ng iglesia at yung gawain namin ay aming ipinagkakatiwala sa iyo. Maging ang aming kabuhayan, ang aming mga trabaho, ang aming pamilya, ang bawat relasyon na mayroon kami, Ama, ayusin mo, pagandahin mo, paalagin mo ang aming mga puso nang kagami po ay kagamit-gamit sa iyong ubasan, Ama. At kami po'y makapanatili sa iyong presensya, ang konektado at nagbubunga ng sagana, Ama. Salamat po sa pagkakataong ito na kayo'y po'y parangalan. Ito po ang aming samod dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Elmer. Tinatawagan ko po yung choir. Tayo lahat. Awitin po natin sa hymnal song na What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God and prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain to bear. Oh,
tithes and offering para sa ating operatory. Tinatawagan ko po atin Asher. Tinatawagan ko si Brother Albert Manalo at saka si Brother Ramon. Para tayo sa atin Asher, pagpatapos pag-pray po ni Pastor Abed Enriquez. May dalawa tayong basket dito, isa sa outreaches at saka isa sa Pangasinan, Church sa Pangasinan. Chapter 9, verse 7, each man must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa Tagalog, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masya. Let us all stand for the prayer. Our dearest Father in heaven, we're so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for your presence. And in your presence, there are fullness of joy. Lord, naway Lord, tanggapin mo ang aming tithes and offering. Only for the glory of your name and for the blessings of everyone. This is we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, let us all simply say, Amen. Maraming salamat, Brother Abed. Para sa ating birthday celebrant, June 2, Cristel Sobredo. June 4, Mirna Globo. June 4, Ellen Cesar. June 4, Arisa Garcia. June 5, Mary Jane Batik-Batik. June 5, Sophia Mena. Happy birthday and God bless. Awitin po natin sila na God blessing.
them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Para sa ating bisita. Welcome back, Albert and Maricar Amaba. Welcome din po kay Mark Hernandez. Welcome. We're glad you are here. Pwede mo. At saka i-acknowledge natin yung presence ni Pastor June Magisan. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Glory to God. Sana makasama namin kayo every Sunday. Maraming salamat po. Para sa ating announcement. Any announcement po? Teacher Lourdes, may announcement po. Si Pastor Anthony. Ayan po, glory to God. Good morning po sa bawat isa. Mamaya po sa 3 p.m. ang mga kabataan po natin, meron tayong orientation para sa camp at at the same time, ano po yun, fellowship din sa ibang church. Okay, sa church na malapit sa puso natin, kalala Pastor Pat, doon tayo pupunta. Tapos, yung mga kasama po ng camp, dapat ready na yung pambayad kasi last day na mamaya. Kung sino yung sasama mamaya doon sa orientation, siya na isasama doon sa camp. Kaya pag hindi naka-attend doon at hindi nakapagbayad, may iwanan tayo. Di po ba? Kaya napaka-importante ng meeting natin mamaya doon. No? At ayun po, may mga slot pa po kung sino pa yung desidido, pwede pa mag-last minute. Magsabi lang po kayo sa akin. Alam ko, maraming natapat na gawain sa school. Yung iba may brigada eskwela, yung iba may exam. Di ba? Lalo yung mga college student natin. Pero yung mga mga desidido from 14 years old. No? Basta 14 ngayong taon, pataas, isama natin. Ayun po. Worth 500 pesos po ang venue natin, Puerto Galera, Philippines. Ayun. Ayun po. Kaya salamat po sa Diyos at salamat din po sa mga magulang na papayag sa mga anak nila at sa provider po ng 500 pesos. Ayun po. Sa Diyos po ang kapurihan. Salamat po. Good morning po. Ayan, thank you po sa mga nagbigay para sa mission natin. Para sa Pangasinan, ayan, 2 na lang po yan. Nababa na po lahat. So, na-dispose na. So, kailangan nating i-refill, natin, pamimigay natin sa ating mga outreaches. And don't forget po na ibahagi yung ating enrollment dito sa Moses Cradle Academy na mayroon complete amenities. Kagagawa lang po ng ating mga camera, CCTV. So for safety of the students, nakikita natin yung mga bata dito.
Pagdating din po sa, may hydrant po tayo. So, safety po yung mga bata dito sa Moses Cradle Academy. So, i-share po natin yung news na yan. Free tuition fee for high school, senior high school na galing public. Wala po silang babayaran. May free polo for boys and free vest for girls. And lahat po ng grade levels, open pa rin po for enrollment. So, glory to God. Marami na po tayong enrollment. Dagdagan pa. Amen. Magandang umaga ulit sa kanila. Muli, inimitahan ko po kayo sa Dorcas and Mugia every second Saturday of the month at 3:30 p.m. No? Dito po ginaganap sa ating church. So, yung mga kalalakihan at kababayan ng ating church, muli, inimitahan ko po kayo. Also, this coming third Sunday of the month, no? Advance. Happy Father's Day sa ating lahat, no? Mga kalalakihan. So, huwag po kayo mawawala sa third Sunday of the month dahil meron kaming sorpresa para po sa mga tatay. Yan po, maraming salamat. Okay, maraming salamat sa mga nasit. At tinatawagan ko na po si Pastor Tigar Katindoy para sa ating closing prayer. House in lock daw yun. Yan, nabis po ba tayo? Isang palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Sige po tayo kung tayo mo at manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na kami pinagpala mo, Panginoon, kami binusog mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, dalangin ko po na ang mga salita mo ito'y patuloy na kumilos sa bawat isa, maghatid po sa aming paglago, sa aming pananampalataya, Panginoon, na patuloy pa kaming lumalim, patuloy pa namin, Panginoon, i-desire, Panginoon, na makilala ka pa sa mga buhay po namin at papaglingkuran ka, Panginoon, ng may katapatan sa patnubay ng banal na Espiritu. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na dumalo sa araw na ito, Lord God. Alam ko po, Panginoon, na hindi sila lalabas sa pintuang ito, Lord God, na hindi mo sila napagpala, Panginoon. Sa mga kapatid namin, hindi po namin nakasama, Lord God, anumang dahilan po nila, Panginoon, pagpalain mo sila at ingatan, Lord God. Sa bawat isa, Panginoon, na narito, Lord God, na nagbigay ng kanilang panahon ng oras upang sumamba sa iyo, makinig ng mga salita, umawit ang mga awitin makalangin, Panginoon. Lord, dalangin ko po na patuloy po nilang maranasan ang kagalakan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa at ang bawat pamilya. Panginoon, ilayo mo, Panginoon, sa anumang uri ng sakit, anumang karamdaman, maging sa mga sakuna, Panginoon. Ingatan mo ang iyong mga anak. Lord God, sinabi na yung mga salita, Panginoon, na lukuban mo kami sa lilim na iyong malabay na pakpak ng iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay. Dalangin po namin, Lord God, na kami lalabas sa pintuang nito, Panginoon, sa bahay, sa iglesia ito, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan ng aming mga puso at pagpapala, Panginoon. Sa aming tagapagsalita, Panginoon, kay Pastor Elmer, dalangin po namin na patuloy mong gamitin ang kanyang buhay, Panginoon. Ikaw maging sentro ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya, Panginoon. Hayaan mo ng buhay niya, patuloy na maging pagpapala sa iba, maging ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Magandang tanghali po sa ating lahat.
mother's orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh